hinggil sa issue na kinasasangkutan ng EDC, isang kilalang love team o grupo sa kanilang charity vlogging community at ng miyembro nitong si Beyonce. Binuksan niya ang talakayan sa pamamagitan ng pagbati at pagpapasalamat sa mga manonood, kasabay ng panawagan na suportahan sina Kuya Val Santos, Matubang at Kalinga Prab sa kanilang araw-araw na charity vlogs. Ayon sa kanya, napansin ni Kalinga Prab na malaki ang naitutulong ng EDC, lalo na sa pagtaas ng kanyang views, ngunit higit pa rito ay mahalaga pa rin ang pagsuporta sa kabuuan ng kanilang charity work. Binanggit na may binulgar si Kalinga Prab tungkol sa EDC na naging dahilan ng pangamba ni Beyonce. Ang punto ng pahayag, kung may mga manonood na sumusubaybay lamang dahil sa EDC at alis kapag nawala ito, mas mabuting huwag na silang manood. Tinalakay rin ng pananaw ng mga magulang ni Beyonce. Para sa kanila, tila na agrabyado si Beyonce sa patuloy na pambabatikos ng mga bashers at ilang viewers na hindi solid supporters ng Kalingap. Naniniwala sila na malaking tulong ang ibinibigay ni Kalinga Prab sa kanilang anak mula sa pabahay, na ayon sa tala ay mahigit 252 na pamilya na ang natulungan hanggang sa pagpapaaral ng mga batang hindi niya kaano-ano. Isa si Beyonce sa mga nakatanggap ng pinakamalaki at pinakamahal na tulong, kabilang ang mga sponsor na dumating dahil kay Kalinga Prab. Pinuri rin ang benepisyo ng live selling na itinaguyod ni Kalinga Prab para sa kanyang mga beneficiary, kung saan sa loob lamang ng ilang oras ay malaki na ang kinikita ng mga kalahok. Sa kabila nito, nananatiling matindi ang pambabatikos mula sa ilang netizens. Sa huling bahagi, binigyang din ni Kalinga Prab ang prinsipyo ng one for all na hindi dapat umiikot ang suporta ng mga manood sa isang love team lamang. Dapat ay pantay ang pagtangkilik sa lahat ng bahagi ng kanilang charity content at hindi lang sa mga paboritong segment. Ang episode 84 ng EDC ay nabanggit bilang matagal na hinintay ng mga taga-suporta at tinanong ang publiko kung sulit ba ang kanilang paghihintay at kung anong mga bahagi ng episode ang paulit-ulit nilang pinapanood. Sa kabuuan, ang salaysay ay umiikot sa 3 punto. 1. Pangangalaga at pagpapahalaga sa EDC bilang love team na nakakatulong sa viewership. 2. Pagbibigay linaw ni Kalinga Prab sa kanyang paninindigan laban sa selective support at sa pagbibigay prioridad lamang sa love teams kaysa charity mission. 3. Pagtatanggol kay Beyonce mula sa kanyang pamilya laban sa pambabatikos at pagbibigay diin sa lawak ng tulong na naibigay ni Kalinga Prab. Isang content creator mula sa komunidad ng mga Kalingap charity vloggers ang nagbahagi ng mahalagang babala at panawagan kaugnay sa isang seryosong insidente ng paninira sa social media. Ang biktima ay isang menor de edad na babae, kilala bilang isa sa mga Kalingap Angels at beneficiary ni Kalinga Prab. Isang edited na larawan niya ang kumakalat online na may malisyosong intensyon at walang pahintulot. Dahil sensitibo at may kinalaman sa isang minor, itinuturing itong mabigat na paglabag sa batas. Katawan. Ayon sa talakayan, malinaw na gawa-gawa at manipulated ang kumakalat na larawan, ngunit may posibilidad na magdulot ito ng malaking pinsala sa reputasyon at kaisipan ng biktima. Ipinaliwanag ng content creator na base sa mga umiiral na batas sa Pilipinas, maraming posibleng parusang haharapin ng gumawa. 1. Anti-Photo and Video Voyeurism Act RA 99995. Pagbabawal sa pagkuha, pag-edit at pagpapakalat ng sensitibong larawan o video ng walang pahintulot. Parusa, 3 to 7 taon na pagkakakulong at multa na 100,000 to 500,000. 2. Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, RA 6610. Kapag may elemento ng pang-aabuso o exploitation, parusa 6 taon at 1 araw hanggang 12 taon. 3. Anti-Child Pornography Act, RA 9775. Kapag ginamit ang larawan sa sexualized o bastos na paraan, kahit edited, parusa habang buhay na pagkakakulong at multa hanggang 2 milyon. 4. Cybercrime Prevention Act, LAN 75. Kapag ginawa gamit ang internet o social media, mas mabigat ang parusa dahil sa paggamit ng teknolohiya. Tinukoy din ang mga epekto sa biktima, kabilang ang emotional at mental trauma tulad ng anxiety, depression at pagbaba ng self-esteem. Bullying at cyberbullying na nagdudulot ng pangungutya at pambabash. Panghabang buhay na epekto tulad ng pagkawala ng tiwala sa sarili at patuloy na stigma. Reputational damage na maaring makaapekto sa komunidad o paaralan ng biktima. Ipinanawagan ang mga dapat gawin ng publiko. Agad na i-report sa PNP, Women and Children Protection Center o NBI Cybercrime Division.
Mag-secure ng screenshot at iba pang ebidensya. Kumonsulta sa abogado o child rights advocate. Mag-file ng kaso sa tulong ng DSWD o legal aid groups. Tinalakay din ang mga uri ng suporta para sa biktima gaya ng psychological counseling mula sa DSWD o accredited NGOs, trauma debriefing at legal assistance mula sa PAO, Child Rights NGOs, Commission on Human Rights o Integrated Bar of the Philippines. Maaari ring ibigay ang protective custody kung kinakailangan. Binigyang diin na may pananagutan din ang mga admin at moderator ng social media groups kung hahayaan nilang mag-post ng malicious content dahil maaari silang madamay sa kaso. Pangwakas. Ang mensahe ng tagapagsalita ay malinaw. Ang paggawa at pagpapakalat ng edited photos ng mga menor de edad ay hindi biro at may kaakibat na mabigat na parusa sa ilalim ng batas. Hinihikayat ang lahat na maging responsable sa social media. Itigil ang ganitong gawain at suportahan ang biktima sa pamamagitan ng legal, emotional at psychological na tulong. Nagtapos ang panawagan sa pagbibigay babala sa mga gumagawa ng ganitong krimen na maaari silang humarap sa habang buhay na pagkakakulong at milyon-milyong multa kung sila ay mahuhuli. Detalyadong salaysay, isang vlogger mula sa komunidad ng Kalingap ang nagbahagi ng update at reaksyon hinggil sa issue na kinasasangkutan ng EDC, isang kilalang love team o grupo sa kanilang charity vlogging community at ng miyembro nitong si Biansay. Binuksan niya ang talakayan sa pamamagitan ng pagbati at pagpapasalamat sa mga manonood, kasabay ng panawagan na suportahan sina Kuya Val Santos, Matubang at Kalingap Rab sa kanilang araw-araw na charity vlogs. Ayon sa kanya, napansin ni Kalingap Rab na malaki ang naitutulong ng EDC, lalo na sa pagtaas ng kanyang views, ngunit higit pa rito ay mahalaga pa rin ang pagsuporta sa kabuuan ng kanilang charity work. Binanggit na may binulgar si Kalingap Rab tungkol sa EDC na naging dahilan ng pangamba ni Beyonce. Ang punto ng pahayag, kung may mga manonood na sumusubaybay lamang dahil sa EDC at alis kapag nawala ito, mas mabuting huwag na silang manood. Tinalakay rin ng pananaw ng mga magulang ni Beyonce. Para sa kanila, tila na agrabyado si Beyonce sa patuloy na pambabatikos ng mga bashers at ilang viewers na hindi solid supporters ng Kalingap. Naniniwala sila na malaking tulong ang ibinibigay ni Kalingap Rab sa kanilang anak mula sa pabahay, na ayon sa tala ay mahigit 252 na pamilya na ang natulungan hanggang sa pagpapaaral ng mga batang hindi niya kaano-ano. Isa si Beyonce sa mga nakatanggap ng pinakamalaki at pinakamahal na tulong, kabilang ang mga sponsor na dumating dahil kay Kalingap Rab. Pinuri rin ang benepisyo ng live selling na itinaguyod ni Kalingap Rab para sa kanyang mga beneficiary, kung saan sa loob lamang ng ilang oras ay malaki na ang kinikita ng mga kalahok. Sa kabila nito, nananatiling matindi ang pambabatikos mula sa ilang netizens. Sa huling bahagi, binigyang din ni Kalingap Rab ang prinsipyo ng one for all na hindi dapat umiikot ang suporta